Nakakalungkot lang guys na nang dahil lang sa, para sa akin no, walang kakwenta-kwentang dahilan, ganun ang nangyari sa kanya. Nang dahil lang sa pagvo-voice out niya ng kanyang paniniwala, no? Ganun ang nangyari. Ganun na ba kabilis, ganun na ba kadali, no? Kumuha ng buhay ngayon, no? Ay nako, sana guys, sana lang, no? Sa akin, sana hindi mangyari dito sa Canada. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. Grabe na nangyayari sa mundo, no guys? Ang daming major issues for the past weeks, no, sa Philippines. Yung flood control na napaka grabe, no? Grabe sa korupsyon, guys. Ibang level na, trilyon ng pinag-uusapan natin. Dati mga milyon-milyon lang, ngayon trilyon na guys, billions of pera ng mga taong bayan, no. Tapos dito naman sa North America, no, sa US naman, no, yung kay Charlie Kirk. Grabe guys, ganun na lang pala kumuha ng buhay ngayon, no. Napakadaling, ewan ko, no, hindi ko ma-explain, no. Pero dun sa mga hindi nakakakilala kay Charlie Kirk, guys, hindi naman ako fan niya, no. Hindi naman ako din masyadong nakasubaybay sa mga pakikipag-debate niya, no. So ano kasi yun guys, mahilig siya makipag-debate sa mga tao, especially guys sa mga universities, no. So meron siya mga paniniwala, 'di ba? Tapos nakikipag-debate siya sa mga tao, no. Nung nakita ko yung video, no, kung paano siya nabaril, no, grabe. Talagang yung pagkakita mo sa kanya, ako alam ko na hindi siya hindi siya bubuhayin nun, guys, no. And that is very unfortunate kasi napakabata, guys. 31 years old, tapos meron siyang dalawang napakabatang daughter, no. Meron siyang dalawang anak. And nakakalungkot lang guys na nang dahil lang sa, para sa akin no, walang kakwenta-kwentang dahilan, ganun ang nangyari sa kanya. Nang dahil lang sa pagvo-voice out niya ng kanyang paniniwala, ganun ang nangyari. Well, kasi kung mapapanood nyo siya guys, no, may mga paniniwala siya na sang-ayon ako, meron din namang hindi. Well, sa akin, gano'n naman talaga guys, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin or hindi mo pwedeng idikta kung ano yung paniniwala mo sa paniniwala ng ibang tao. Siguro at the end of the day, it boils down to respecting each other, no? Kung ano yung paniniwala ng bawat isa. Pero dapat hindi humantong sa gano'n na papatayin mo yung tao dahil lang, or kukuha ka ng buhay dahil lang sa ganung hindi kayo pareho ng paniniwala or hindi ka naniniwala dun sa belief ng tao. Pero 'di ba, para humantong doon sa pagkuha mo ng buhay doon sa isang tao, napakatindi nung, it's either napakatindi ng galit mo dun sa tao or sobrang tindi nung paniniwala mo na hindi ka naniniwala sa sinasabi niya at ayaw mong merong ibang pananaw yung mga ibang tao compared doon sa paniniwala mo, 'di ba? And that is very unfortunate, no? Pero ako talaga, ever since, no, hindi talaga ako agree sa paggamit ng baril, guys, no? Kaya din siguro kami dito napunta sa Canada kasi dito sa Canada hindi ganun kadali maka-acquire ng baril na pang-personal, no? Hindi katulad sa Amerika, guys. Napakadaling magkaroon at mag-avail, no? And nakakalungkot na ang dami ng series of shooting sa Amerika pero parang walang pagbabago na nangyayari, no? Ang daming nawawalang buhay
Especially guys, yung mga shooting na nangyayari na nadadama yung mga bata, no? Yung mga walang kaalam-alam at walang kamuang-muang na mga bata. Yung pag nagkakaroon ng shooting sa mga schools, yun yung talagang ang sakit sa loob guys, no? Kasi syempre ako na may anak ako, no? Ang hirap isipin na yung pagdadaanan ng family nung mga nawalan, no? Katulad nga nito yung kay Charlie, 'di ba? Nakakaawa din. Nakakaawa yung mga anak niya, no? Maagang nawalan ng tatay, 'di ba? Nang dahil lang sa ganun. Kasi kung hindi ganun din ka-available yung pag-acquire sa kanila ng guns or ng baril, 'di ba? Hindi rin siguro magkakaganon guys, no? Kasi mahihirapan mag-acquire ng baril yung mga talagang masasama ang loob, no? Tsaka kasi kailangan talaga, no, bago mo bigyan ng weapon or ng isang bagay na possible na kumitil ng buhay ang isang tao, dapat dumaan yan sa maraming proseso, sa maraming exam, sa maraming mga test, di ba? Yung physical, yung mental, yung social, lahat na, di ba? Para talagang sure ka na pag binigay mo sa kanya yung baril na yun or pinagbentahan mo siya ng baril na yun, equip talaga siya guys, at hindi siya makakasakit ng ibang tao, di ba? O hindi niya gagamitin yun para manakit at kumuha ng buhay, di ba? Kasi talagang ano yun guys, nakakalungkot, no? Tsaka ganun na ba kabilis, ganun na ba kadali, no, kumuha ng buhay ngayon, no? Ay nako, sana guys, sana lang, no, sa akin, sana hindi mangyari dito sa Canada. Sana manatili yung kung paano kahigpit kumuha ng baril or mag-own ng baril dito sa Canada. Sana it will still remain the same or mas lalo pang higpitan guys, no? Kasi talagang ako, I respect other people, pero ako po hindi po talaga ako sang-ayon sa pag-own ng baril, no? Napaka-ironic lang, no guys, kasi 2 years ago merong video itong si Charlie Kirk, no, 2023. I think this is part of his interview, no? And ito yung mga words na sinabi niya doon, no? Sabi niya, I think it's worth to have a cause of unfortunately some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment. Just imagine that guys. Para sa kanya, worth it na sacrifice or cost yung buhay ng mga namamatay sa paggamit po ng baril, no? Ang tanong ko dyan, worth it para kanino? Tsaka kasi, bakit ko nasabing napaka-ironic? Kasi, hindi niya alam na after 2 years, no, isa pala siya sa magiging victim nung isang bagay na pinaniniwalaan niya, yung Second Amendment or yung pag-own nga ng weapons or ng guns, di ba? Isa pala siya, no, sa magiging sacrifice, no? So ang tanong diyan, worth it ba, no? Para sa mga anak niya, for me, I don't think so, no? Never magiging worth it na mag-sacrifice ka ng buhay dahil sa paniniwala mong ganun. Kasi at the end of the day, syempre, iisipin mo rin paano ngayon yung family mo. Paano ngayon yung mga anak mo, no? 2 maliliit na bata yung naiwan niya. All because of this, sinasabi nga niyang worth it, no, na sacrifice. Again, I totally respect kung ano man yung pinaniniwalaan ng mga tao. Kung kayo, you are into guns, that's okay, no? Pero ako kasi, of course, hindi lang yung sarili ko ang kailangan ko isipin, pati na rin yung safety ng mga anak ko, di ba? Kung nasa isang lugar ka na napaka-readily available na magkaroon ng baril, kahit na sino guys, pag sinabi kong kahit na sino, basta may pera ka, di ba? Makakabili ka, no? Kasi para sa akin, ang pag-own ng baril is really a big responsibility, no? Kailangan
fit ka talaga para mag-own ka ng isang bagay na pwedeng kumitil ng buhay at sumira ng isang pamilya. Ano? Kaya para sa akin, hindi talaga ako okay dyan. Kaya ako, nagpapasalamat ako na dito kami dilala ni Lord, no? Dito sa Canada. Kasi nga, hindi ganun kabilis mag-own ng baril dito sa Canada. Meron kayong mga naririnig na mga news, pero those are just isolated case. At saka, makakakuha ka ng baril, pero illegal, no? Hindi katulad sa US talaga na legal na magkaroon ng baril. So, yun lang guys. I mean, na-share ko lang kasi nakakalungkot to. Napakabata, 31 years old. Pati yung suspect din guys, napakabata, no? Ang daming buhay na nasisira, no? Nasira yung buhay nung family ni Kirk. Pati yung buhay ngayon nung pumatay sa kanya, yung family, no? At saka yung mga nagiging victim pa ng mga mass shooting, napaka senseless, no? Useless guys. While hindi ko nakikita yung worth it na sacrifice na sinasabi doon, na paano naging worth it na sinakripisyo mo yung buhay mo sa isang paniniwala na kayang kumitil din ng ibang buhay at sumira ng maraming pamilya. Yun lang naman. At the end of the day, to each his own. Nire-respeto ko lahat ng paniniwala ng bawat isa sa atin. Pero yun ang stand ko when it comes to this kind of belief. Okay? So thank you for watching guys, and see you on my next video. Peace!